Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, natin po itong kukunin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galatia, Kabanata 5, talata 7 hanggang 10. Ang sabi po dito, mabuti na sana ang inyong ginagawa. Sino ang pumigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Hindi gagawin iyon ng Diyos na tumawag sa inyo. Napapaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa ng harina, anang kasabihan. Dahil sa ating pakikipag-isa sa Panginoon, nagtitiwala akong hindi kayo mag-iiba ng pag-iisip tungkol sa bagay na ito at natitiyak kong parurusahan ng Diyos ang sinumang lumiligalig sa inyo. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Praise the Lord. So ito pong ating pag-aaralan, ito po ay sulat ni San Pablo sa mga taga-Galatia na kung saan mga kapatid, ito po ay isinulat niya upang paalalahanan yung mga naglilingkod sa Panginoon about dun sa kanilang paglilingkod, about sa kanilang pagsunod sa katotohanan, sa mga itinuro ng ating Panginoong Hesus at ng mga apostol. At dito mga kapatid, nakita ni San Pablo na mabuti na sana yung kanilang ginagawa, kaso nagkaroon ng pagkakataon na saan ay parang hindi nila na maipagpatuloy yung mabuting kanilang ginagawa. Diba? Kaya sabi niya, mabuti na sana yung ginagawa nyo, pero bakit parang tumigil kayo? No? Bakit medyong umahad lang sa inyo? Sabi doon na gawin. No? Sino ang pumipigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Diba? So may kita natin dito mga kapatid, may kita natin na itong taga-Galatia na ito, itong mga mananampalataya sa Galatia, nandun yung pagsunod na nila no? Sa salita ng Diyos. Pero ang nangyayari ngayon mga kapatid, imbes na magpatuloy sila, mayroong mga bagay na pumipigil sa kanila na sundin yung katotohanan. Siyempre, alam naman natin na ang kalaban ng katotohanan ay yung kasinungalingan. Kaya nga sabi ni San Pablo, hindi ito manggagaling sa Diyos. 'Di ba? Kasi ang gusto ng Diyos na ang tao ay mamuhay sa katotohanan. Dahil sa katotohanan, tayo po ay lalaya. Dahil sa katotohanan, kasi alam naman natin, walang ibang katotohanan kundi si Jesus mismo. Isang person, di ba? Hindi ito yung katotohanan na sabi-sabi lang, kundi kapag sinabi nating truth, it's talk about Jesus. Kasi sabi nga ni Jesus, siya yung way, the truth, and the life. So, yung katotohanan na ipinangangaral, masasabi natin na itong pinangangaral ng isang tao ay katotohanan dahil ang pinangangaral niya walang iba si Kristo o yung mga katuruan ng ating Panginoong Hesus. At siyempre sabi doon, hindi ito gagawin ng Diyos. Kasi siyempre, sino ba yung mag-twist ng katotohanan? Walang iba. Siyempre, alam naman natin si Satanas. Diba? Yung kampo ng kadiliman, yung mga taong anti-Kristo, yung mga taong wala sa Panginoon. Siyempre, sila ito yung mga taong magkakalat na mga mensahe na hindi na napapaloob doon sa katuruan ng Panginoon. Diba? So alam natin na ang kalaban ng katotohanan is kasinungalingan. Kaya nga dito mga kapatid, marami ang kasamahan din nila sa pananampalataya. Kasi bakit? Kasi kung outside sa mga mananampalataya, manggagaling ito, hindi ganun yung epekto no? Kumpara na yung pagmumulan ng pagpipigil na to ng kasinungalingan ay doon mismo sa loob ay talagang malaki yung magiging impact nito, di ba? So dito, nandun para nandun na yung naliligalig na sila, hindi na nila alam ng mga iba siguro sa mananampalataya, ano ba yung totoo? Ano ba yung totoo sa mali? Ano ba yung totoo sa kasinungalingan? Minsan nahihirapan na silang i-identify ano ba yung totoo. No? Kaya nga palagi sinasabi nila San Pablo na kapag may nangaral sa inyo, maliban sa ipinangangaral namin, sabi niya, hindi na yung galing sa Diyos. No? Anti-Kristo na yon o yung mga taong yun ay nangangaral para bigyan kayo ng maligalig
ang inyong pananampalataya. Kasi yun lang naman yun ang purpose yun. Bakit may mga kasinungalingan? Para yung pananampalataya natin ay maligalig. No? Yung manghina yung pananampalataya natin sa Panginoon. At dahil pag nanghina yung pananampalataya natin sa Panginoon, siyempre susunod na yun, no, mawawalan ka na ng gana, mawawalan ka na ng ganang umatin sa mga prayer meeting, manalangin, magsimba, no, yung lahat ng mga napapakinggan mo about sa Panginoon, medyo nagkakaroon ka na ng doubt, nagkakaroon ka na ba ng pagdududa, ano ba yung, ito ba dapat kong gawin o hindi, no? So, nagke-create yun mga kapatid, dahil hindi mo alam kung ano ba yung susundin mo, so wala ka na lang gagawin, di ba? Siyempre, hindi mo alam kung ano ba susundin mo. Siyempre, alam naman na gawin mo yung isang bagay na hindi mo alam. O gawin mo yung isang bagay na medyo nag-aalangan ka. No? To be safe, siyempre, ang gagawin ng iba, wala na lang gagawin. No? Kaysa naman gumawa ko ng isang bagay na akala ko ay tama, yung palang mali. So, ito yung sinasabi ni San Pablo. Di ba? Na maganda na sana yung maraming factor bakit yung iba ay natitigilan o tumitigil sa kanilang ginagawang mabuti, katulad sabi nga, katulad ng race, di ba? Bawat isa sa atin, meron tayong mga journey sa buhay, sa paglilingkod natin sa Panginoon. At sabi nga, hindi lahat ng sumasali doon sa paligsahan, sa takbuhan, ay nakakarating doon sa kanilang destinasyon. Marami minsan mga faktor na nagiging sanhi o dahilan bakit hindi nila maipagpatuloy yung karera na kanilang tinatakbo. O kung sa atin pa, sa yung calling natin o yung paglilingkod natin sa Panginoon, bakit hindi natin maipagpatuloy? So maraming naglilingkod sa Panginoon, minsan nagiging stagnant yung paglilingkod. No? Wala nang improvement, nagiging unproductive mga kapatid, kasi may mga bagay na pumipigil sa kanila na ipagpatuloy. No? Minsan, siyempre, minsan sa tao. No, minsan siyempre pag nakatingin ka sa tao talaga ay manghihina ka, di ba? Kapag nakinig tayo sa hindi sa salita ng Diyos, hindi tayo minsan hindi tayo nag-aaral. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo ay tumatagal na sa paglilingkod sa Panginoon, dapat hindi tayo nakokontento na tagapakinig lang. Kundi dapat tayo rin mismo ay nagsisearch, tayo rin mismo ay nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Kasi ang mahalaga sa Panginoon is personal relationship sa Kanya. Magkaroon tayo ng personal na relasyon, pagkaunawa, kaalaman tungkol sa Panginoon. At yung kaalamang yun, wag lang natin palagi idedepende dun sa naririnig natin o dun sa mga tao sa paligid natin. Kasi pag dun tayo nakadepende, paano mga yun yan? Kung mali pala yung itinuturo sa atin, mali na pala yung sinasabi sa atin. So, tatanggapin na lang ba natin to? So, kaya nga napakalaga na tayo mismo ay nag-aaral. Kaya nga sa Acts, habang nangangaral, kung di ako magkamali, si San Pablo, di ba? Yung mga taga Berea, talaga namang pag-uwi nila sa bahay, binubuksan nila yung mga kasulatan, yung kautusan ng Diyos, kung totoo ba yung pinagsasabi ng mga ngaral na ito o hindi. So, may kita natin kasi binibase palagi nila dun sa salita ng Panginoon para hindi sila maligaw, hindi manghina yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. So dapat meron tayong personal na pag-aaral ng salita ng Diyos upang hindi tayo maligaw ng anumang klase ng kasinungalingan. Kaya nga pag nag-aaral tayo sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. At yung personal na relasyon natin to sa Diyos, hindi ito sa pamamagitan ng mga tao sa paligid mo, kasi nga personal no? Ikaw mismo yung magbibuild ng iyong relasyon ng pagkakilala sa Panginoon. Kaya nga marami ang nawawala sa paglilingkod kasi yung kanilang paningin nakatuon dun sa tao. Kasi kung tao talaga yung titignan natin, talaga mawawala tayo. Kasi bakit? Walang perpektong grupo, relihiyon o samahan. Wala pong perpekto. Kaya nga sabi ni San Pablo, fix your eyes unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. Kaya palagi, dapat nakasentro yung ating paningin sa Panginoon. Diba? Para hindi tayo mawala, hindi tayo manghina sa ating pananampalataya. Kaya nga sabi din dito, napapaalsa ng kaunting libadura ang buong masa ng harina, anang kasabihan. Diba? Dahil lang sa libadura, yung buong masa, kaya niya itong palsahin. Diba? So, kahit sa konting pagdududa o kasinungalingan,
ay talagang kayang sirain, no? Ano man yung mga magagandang relasyon, kayang sirain yung relasyon natin sa tao. Kahit yung gana natin sa trabaho, kapag nakakarinig tayo ng mga negatibo, ng mga bagay sa trabaho natin, di ba? Pwede ka mapanghinaan ng loob o kaya maghanap ka na lang ng ibang trabaho, di ba? Kasi sabi ko nga doon sa isang video ko, may mga magkakaibigan na pumunta no sa isang manghuhula at sabi nila, tinanong nila yung manghuhula kung magtatagal ba yung kanilang pagkakaibigan. Sabi naman ng manghuhula sa kanila, isa sa inyo yung magiging dahilan na sisira ng inyong mabuting pagsasama. Lumabas sila ngayon na puno ng duda sa isa't isa, no? Nagtatanong sila, sino kaya sa amin yung sisira, no? So umpisa yon, mga kapatid, wala na yung tiwala, nandun na yung pagdududa sa isa't isa, at yung na nagumpisa na nasira yung mabuti nilang pagsasama, di ba? Kasi dahil sa binhi ng pagdududa. Ganun din na kasi nungalingan May mga tao minsan, mga kapatid, bakit ba nagsisinungaling ang tao? Kasi nga, gusto niyang i-deceive yung tao. O kaya pag may nagawang mali, gusto niya i-justify yung kanyang pagkakamali, kaya minsan nagsisinungaling. Di ba? O kaya itatawag na intellectual dishonesty. Alam mo yung totoo pero hindi mo sinasabi. No, di ba? Alam mo yung tama pero hindi mo ginagawa. Alam mo ito yung sinasabi ng salita ng Diyos pero binibigyan mo ng maling interpretasyon. 'Di ba? Kasi bakit? Kasi napapasukan ng personal nating interest, napapasukan ng personal natin na motibo. Kaya yun ang nagiging sanhi minsan, bakit na nalalayo tayo doon sa salita ng Diyos. Nalalayo yung isang tao sa pagsunod sa katotohanan. Kasi bakit napahaluan na natin ng personal natin na motibo o kaya yung emosyon natin, yun na yung nag-ooperate, no? Yung kumukontrol sa atin at hindi na yung karunungan na nagmumula sa Panginoon. Kaya makikita natin dito, mga kapatid, talaga namang sabi doon, napapaalsa, no, ng konting labadura yung buong masa ng arena. At sabi po dito, kung ang totoo ay sabi dito, dahil sa ating pakikipag-isa sa Panginoon, nagtitiwala akong hindi kayo mag-iiba ng pag-iisip tungkol sa mga bagay na ito. Natitiyak kong parurusahan ng Diyos ang sinumang lumiligalig sa inyo. O kaya nga sa pakikipag-isa natin sa Panginoon, ay sabi nga ni San Pablo, lubos yung tiwala ko na hindi mag-iiba yung inyong pag-iisip, no? Yung inyong pakikipag-isa kay Kristo. So kapag tayo ay nakabuild ng personal na relasyon natin sa Panginoon, maayos yung ating relasyon sa Diyos, ay talaga, mga kapatid, hindi magbabago yung isip natin. Kasi yun ang nagiging problema Kapag yung nagiging problema minsan, kapag may problema yung relasyon mo sa Diyos, yung relasyon natin sa Panginoon. Kung hindi ganun katibay, hindi ganun katatag, yung pananampalataya natin, yung relasyon natin sa Panginoon, siyempre, mag-iiba talaga yung isip mo. Parang parang sa isang tao. Pag kilala mo isang tao, ano man yung marinig mo, hindi mo basta-basta pinaniniwalaan, hindi magbabago yung isip mo sa taong yun. Kasi bakit? Kasi nga kilala mo yung taong yun Pero kapag hindi mo kilala yung taong yun at wala kayong matibay na relasyon sa isa't isa, madaling magbago, mag-change yung mind mo. Kasi bakit? Kasi hindi mo kilala Pero kapag may malalim kayong ugnayan o relasyon at kilala mo yung isang tao, hindi ka basta-bastang maniniwala. Hindi ka basta-bastang maliligalig yung isip mo. Hindi basta-bastang magugulo yung isipan po natin. Kaya yun ang kahalagahan, mga kapatid. Bakit tayo kailangan mag-aral ng salita ng Diyos? Bakit dapat natin kilalanin, lubusan ang Panginoon sa buhay natin? Bakit kailangan na magkaroon tayo ng matibay na pundasyon sa salita ng Diyos at matibay na relasyon sa Panginoon? Kasi darating talaga ang time na marami tayong discouragement na maririnig, negatibo ng mga bagay na ayaw natin pero nangyayari. Pero yung mga bagay na ito, hindi pwede itong mag-shake ng pananampalataya natin sa Panginoon kung yung ating relasyon sa Panginoon, no, sa tulong at gabay ng Lord, mga kapatid, ay tumibay, di ba? At sabi doon, alam naman natin, yung mga tao nagkakalat ng negatibo ng mga bagay para sirain yung pananampalataya natin, yung paniniwala natin sa Panginoon, para tibagin yung mga relasyon, yung relasyon natin kay Lord, yung mga ginagawa nating mabubuti
at na nanghihinaan tayo ng loob na hindi makapagpatuloy, yung mga taong gumagawa nyon, sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, ito ay merong parusang darating sa kanila. Diba? Yung nga lang isang taong tumalikod sa pananampalataya, kung ikaw yung naging sanhi, sabi nga doon, mas mabuti pang lagyan ka ng gilingang bato at iagis sa dagat. Diba? So, ibig sabihin, mga kapatid, sa lahat ng ginagawa natin, meron tayong accountability. Meron tayong pananagutan, no, sa bawat ginagawa po natin. Kung mabuti, mabuti rin yung ating resulta ng ating ginagawa. Pero pag masama, mga kapatid, tandaan natin, meron tayong kakaharapin na parusa, no, pagdating ng araw. So, yun naman, mga kapatid, at nawaan Diyos ay patuloy na bigyan tayo ng inspirasyon, ng courage, ng grace na maisagawa at maipagpatuloy natin yung mga mabubuting bagay na nasimulan na ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? Hingin natin yung gabay, yung patnubay, yung lakas, karunungan na nagmumula sa Panginoon upang atin patuloy na maisagawa ang kanyang kalooban. Yun lamang, mga kapatid, at God bless po sa ating lahat.